Alam mo ba na ang buhay ni Poncio Pilato, ang taong nagbigay ng pahintulot para sa pagpapako kay Jesus, ay nagtapos sa isang misteryoso at trahedyang paraan? Isipin mo na ikaw ay nasa gitna ng isa sa mga pinakakontrobersyal na desisyon sa kasaysayan at naranasan ang mga epekto nito sa pag-iisa. Si Pilato ay ang Romanong gobernador ng Judea at siya ay binanggit sa iba't ibang mga tekstong historikal at relihiyoso. Ano kaya ang nangyari sa kanya matapos ang mahalagang araw na iyon? Ang kwentong ito ay pinaghalong impormasyon mula sa Biblia, mga tala ng kasaysayan at mga tradisyonal na kwento. Si Pilato ay binanggit sa 4 na ebanghelyo ng Bagong Tipan kung saan detalyado ang kanyang pag-aalinlangan at kalaunang pagsang-ayon na ipako si Jesus. Ang kanyang mga pakikipag-ugnayan kay Jesus at ang matinding pakiusap mula sa mga pinuno ng mga Hudyo ay nakalarawan sa Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 at Juan 8 at 19. Dagdag na kaalaman tungkol sa pamamahala ni Pilato sa Judea ay nagmula kina Flavius Josephus, isang historian na Hudyo, at Philo ng Alexandria, isang pilosopong Romano. Ang pagsasama-sama ng mga iba't ibang sanggunian na ito ay nagbibigay ng mas buo at malalim na pagtingin sa komplikadong personalidad ni Pilato at ang kanyang papel sa pagpapako kay Jesus. Upang lubos na maunawaan ang kanyang kwento, kinakailangan ang pagsusuri ng mga sagradong teksto kasabay ng mga komplikadong pampulitika at panlipunang mga tensyon noong panahong iyon. Abangan ang nakakabagabag at pambihirang kwento ng Romanong gobernador na nagdesisyon sa kapalaran ni Jesus. Nahaharap si Poncio Pilato sa isang malaking suliranin habang pinipilit ng mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo na ipako si Jesus na inaakusahan ng kalapastanganan. Subalit, hindi nakita ni Pilato ang kasalanan kay Jesus. Juan 8:38. Ilang beses niyang sinubukang palayain si Jesus kahit na iminungkahi ang tradisyonal na pagpapatawad ng isang bilanggo tuwing Paskwa, ngunit si Barabas ang pinili ng mga tao sa halip na si Jesus. Mateo 27:1-15-26. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumuko siya sa kagustuhan ng publiko. Simbolikong hinugasan ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagtanggi ng anumang kasalanan sa paghatol kay Jesus. Mateo 27:24. Ang gawaing ito ay magpapahiwatig sa paglipas ng panahon bilang simbolo ng pag-iwas at kawalan ng katarungan. Bukod pa rito, binibigyang diin ng salaysay sa Biblia na sinubukan ni Pilato ang iba't ibang paraan upang kalmahin ng mga tao, kasama na ang pagpapahagupit kay Jesus. Umaasa siyang ang mas mababang parusang ito ay sapat na para mapalubag ang mga pinuno ng mga Hudyo. Lucas 23:16. Ang gawaing ito ay hindi lamang nagpasya sa kapalaran ni Jesus. Ito rin ang naging simula ng pagbagsak ni Pilato na ang kanyang mga desisyon at ang mga naging epekto ay naging paksa ng pagsusuri at debate sa mga susunod na henerasyon. Naiintindihan ni Pilato ang masalimuot na pampulitikang sitwasyon ng rehiyon. Ang Jerusalem ay puno ng mga nagdiriwang ng Paskwa at ang presensya ni Jesus na itinuturing na propeta ng marami ay lalo pang nagpataas ng tensyon. Inakusahan ng mga relihiyosong pinuno si Jesus ng pagsuway laban sa Roma to Lucas 23:22, isang seryosong akusasyon na sa ilalim ng batas ng Roma ay maaaring magresulta sa kamatayan. Nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon, humarap si Pilato sa isang mahirap na desisyon. Ang pagpapalaya kay Jesus ay maaaring magdulot ng pag-aalsa ng mga Hudyo, ngunit ang paghatol sa kanya ay nangangahulugang pagbibigay ng sentensyang kamatayan sa isang taong sa palagay niya ay walang kasalanan. Upang maiwasan ang pag-aalsa, sa huli, si Pilato ay nagpasakop sa mga kahilingan. Hindi niya alam ang desisyon na ito ay magtatakda ng anino sa kanyang buong buhay.
Bagaman hindi isinulat sa Biblia ang mga iniisip ni Pilato, ang kanyang mga ginawa ay nagpapakita ng isang taong nakikipagbuno sa napakalaking presyon, sinusubukang ipatupad ang hustisya habang pinapanatili ang kapayapaan. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang mga epekto ng desisyon na ito ay bumigat sa kanya at bumuo ng kanyang pamana. Sa kasaysayan, ang pagpapanatili ng katatagan sa mga pabago-bagong probinsya tulad ng Judea ay nangangailangan ng maingat na balanse ng kapangyarihan dahil anumang tanda ng kahinaan ay maaaring samantalahin ng mga kalaban ng Roma. Sa ganitong masalimuot na konteksto, si Pontio Pilato ay humarap sa mga desisyon na maaaring magdulot ng malubhang pampulitika at panlipunang epekto. Habang pinangangasiwaan niya ang paglilitis kay Jesus, ang kanyang asawa, si Claudia Procula, ay nagkaroon ng nakababahalang panaginip. Agad niyang ipinadala ang mensahe kay Pilato, binabalaan siyang huwag makialam sa matuwid na tao. Mateo 27:19. Ang pangyayaring ito ay natatanging nabanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, at ang pinagmulan at kahulugan ng kanyang panaginip ay binalot ng misteryo. Sinasabi ng ilang eskolar na ito ay maaaring isang banal na interbensyon na may layuning pigilan ang pagpapako kay Jesus. Si Claudia Procula ay lumilitaw sa mga banal na kasulatan sa napakaikling sandali, ngunit ang kanyang papel ay nagbibigay diin sa moral na pagsubok ni Pilato. Ang kanyang pagkabahala dahil sa panaginip na itinuring niyang isang banal na babala ay nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. Ang hindi pagbibigay pansin sa premonisyon na ito ay magiging isang malaking pagkakamali, isa na patuloy na magpapahirap kay Pilato. Sa tradisyong Kristiyano, si Claudia Procula ay binibigyan ng pagkilala bilang isang santa sa ilang mga sekta na nagbibigay ng diin sa kanyang mahalagang papel sa kwento ng paghihirap ni Jesus. Higit pa rito, ang kanyang karakter ay madalas na itinuturing na tinig ng konsensya na umaaksyon sa gitna ng isang matinding krisis moral. Ang kanyang mahiwagang panaginip ay nagpapakilala ng isang mistikal na aspeto sa paglilitis na nagpapahiwatig na may mga puwersang lampas sa pangunawa ng tao na nakakaimpluwensya sa mga kaganapan. Sa ilalim ng utos ni Pilato, si Jesus ay ipinako sa krus at ang nakasulat na inscription sa krus ay naghayag, Jesus ng Nazareth, Hari ng mga Hudyo, Juan 10:19. Ang tala na ito ay isinulat sa Hebreo, Latin at Griego na nagpapakita ng pagpapahayag ni Pilato ng paratang na si Jesus ay nag-aangking hari, isang kilos na itinuturing na pagtataksil laban kay Cesar. Habang tinitiis ni Jesus ang kanyang pagdurusa, si Pilato ay pinahihirapan ng mga pagdududa at pagkakasala. Ang pagpapako sa krus, na isang mahalagang kaganapan sa mga ebanghelyo, ay naganap na may mga matingkad na paglalarawan ng mga reaksyon ng mga tagamasid at mga kakaibang pangyayari tulad ng kadiliman sa tanghali at ang pagkawasak ng tabing ng templo, Mateo 27:46-51. Ang mga pangyayaring ito ay lalo pang nagdagdag sa bigat ng konsensya ni Pilato na nagpapahiwatig ng banal na kawalang kasalanan ni Jesus. Ang kwento ay nagpapakita na ang pagpapako sa krus ay lampas pa sa isang simpleng makalupang pangyayari, kundi isang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang pagpapako sa krus noong kasaysayan ay isang parusa na ibinibigay sa mga pinakamabigat na nagkasala na nagsilbing pampublikong pagpapakita ng kahihiyan at pagdurusa. Sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, ang desisyon ni Pilato na isagawa ang pagpapako kay Jesus ay nagpapakita ng matinding presyur at komplikadong kalagayang pampulitika at panlipunan sa kanyang panahon. Matapos ang pagpapako, si Pilato ay kinulit ng pagsisisi dahil sa kanyang desisyon. Ang mga tao at ang mga relihiyosong pinuno ay pinilit siya na gawin ito, isang katotohanang hindi siya tinantanan ng kanyang konsensya. Ang mga salita ni Jesus, Ama, patawarin mo sila,
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23, ay tumimo kay Poncio Pilato, lalo pang pinalala ang kanyang nararamdamang pagkakasala. Bawat araw, ang bigat ng kanyang ginawa ay lalong bumibigat, nagdudulot ng matinding pagsisisi. Bagaman hindi detalyado sa Biblia ang emosyonal na paglalakbay ni Pilato pagkatapos ng pagpapako, makatwirang isipin na nagkaroon ito ng malalim na psikolohikal na epekto sa kanya. Ayon sa tradisyong Kristiyano, hindi na naalis ni Pilato ang mabigat na pasanin ng kanyang papel sa kamatayan ni Jesus, na labis na nakaapekto sa kanyang buhay pagkatapos. Ang mga apokripal na ebanghelyo at mga tradisyon tulad ng sa simbahang Ethiopian Orthodox ay nagbibigay ng karagdagang pananaw sa malalim na pagkakagilty ni Pilato. Inilalarawan siya bilang isang taong nilamon ng pagsisisi. Ang simbolikong paghuhugas niya ng kamay ay hindi nakapagpalaya sa kanya mula sa moral na pasaning kanyang dinadala. At malamang na paulit-ulit niyang naaalala ang mga pangyayari sa araw na iyon. Sa tradisyong Ethiopian Orthodox, may paniniwala pa na nga na si Pilato ay nagbalik loob sa Kristyanismo, isang kilos na tinuturing na kanyang pagkilala ng kasalanan at paghahanap ng kaligtasan. Bagaman ito ay haka-haka at hindi malawak na tinatanggap, ipinapakita nito ang patuloy na epekto ng kanyang mga desisyon. Matapos ang pagpapako kay Jesus nang iulat ng mga bantay sa libingan ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, Mateo 22:1, si Pilato ay muling naharap sa kaguluhan. Ang mga pinunong Hudyo at si Pilato ay nalito. Sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsuhol sa mga bantay upang magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa mga pangyayari. Mateo 28:12-15. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, na lalo pang nagpabigat sa nararamdaman ni Pilato. Para sa mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang pundasyon ng pananampalataya, matibay na pinatutunayan sa mga ebanghelyo at mga sulat sa Bagong Tipan. 1 Corinto 15:18. Para kay Pilato, ang pagkabuhay na muli ay nagdulot ng krisis sa kanyang legitimasyon. Kung tunay ngang nabuhay muli si Jesus, ito ay hindi lamang nagpapatibay sa mga pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang pagkadiyos, kundi nagtuturing din kay Pilato bilang tagapagpapatay ng isang inosenteng tao. Ang kanyang mga pagsisikap na supilin ang balita ng pagkabuhay na muli ay nagpapakita ng kanyang pakikibaka upang mapanatili ang kontrol at katinuan sa harap ng mga kaganapang lampas sa lohika na hinahamon ang kanyang autoridad at ang kaayusang Romano. Bukod dito, ang mabilis na paglago ng Kristyanismo sa mga sumunod na taon, kasama na ang pagbalik loob ng maraming mga Hudyo at mga Hentil, ay lalong pinalala ang mga epekto ng pagkabuhay na muli at ang mga desisyon ni Pilato. Ang kanyang mga pagtatangka na pigilan ang katotohanan tungkol sa pagkabuhay na muli ay sumasalamin sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng sekular na autoridad ng Roma at ng tumataas na espiritual na impluensya ng Kristyanismo. Tumanggap si Emperador Tiberio ng magkakaibang ulat patungkol sa mga pangyayari sa Judea na naglagay kay Pilato sa lalong mas halimuot na sitwasyon. Dati na siyang pinupuna dahil sa kanyang malupit na pamamahala at kakulangan ng konsiderasyon sa mga kaugaliang Hudyo. Ibinabalangkas ng mga makasaysayang tauhan tulad ni Flavius Josephus at Philo ng Alexandria si Pilato bilang isang mabagsik na pinuno na ang mga desisyon ay kadalasang nagdudulot ng galit mula sa mga Hudyo. Isa sa kanyang pinakakilalang aksyon ay ang paggamit ng pondo ng templo para magtayo ng isang aqueduct na nagdulot ng malaking pagtutol mula sa komunidad ng mga Hudyo. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipatawag si Pilato pabalik sa Roma upang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Ang kanyang pamamahala ay biglang nagtapos
matapos ang isang marahas na insidente na nagresulta sa pagkamatay ng mga Samaritano sa bundok Gerizim. Ang pangyayaring ito kasama ng kanyang kabuuang pamamahala ay nagbunsod ng kanyang pag-recall ni Lucius Vitellius, ang gobernador ng Syria. Sa kanyang pagdating sa Roma, si Pilato ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng kanyang pamamahala na nagresulta sa pagtatapos ng kanyang karera sa politika. Ang mga pampulitikang epekto ng kanyang panunungkulan sa Judea ay may malalim na kahihinatnan, kapwa para sa kanya at sa probinsyang minsan niyang pinamahalaan. Ang pampulitikang kaguluhan sa Judea sa ilalim ng pamamahala ni Pilato at ang kanyang kalaunang pagbagsak ay nagbubunyag ng mga kasalimuutan ng pamahalaang Romano sa mga malalayong probinsya kung saan ang pangangailangang mapanatili ang autoridad ng Roma ay madalas na nagsasalungatan sa mga lokal na kaugalian at hangaring magtaglay ng autonomiya. Pagbalik sa Roma, si Pilato ay sumailalim sa masusing investigasyon. Galit si Emperador Tiberio dahil sa kaguluhang idinulot ni Pilato sa Judea. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kaaway ni Pilato sa politika na sinamantala ang sitwasyon upang sirain siya. Siya ay inalis sa kanyang posisyon at ipinatapon. Ang kanyang asawa, si Claudia, ay patuloy na pinahihirapan ng mga bangungot, samantalang si Pilato, na lubos na pinangungulila ng pagsisisi, ay humiwalay sa buhay publiko. Pinaniniwalaang si Pilato ay hindi formal na nilitis, ngunit pinilit na bumitiw sa kanyang mga tungkulin. Ang ilang apocryphal na teksto tulad ng Acts of Pilate ay nagbibigay ng mga alternatibong pananaw tungkol sa kanyang buhay matapos ang pagpapako na madalas inilalarawan siya sa kalagayan ng pagsisisi at paghahanap ng kapatawaran. Ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Pilato ay nananatiling misteryoso na may iba't ibang tradisyon na nagbibigay ng magkakaibang salaysay tungkol sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga makasaysayang ulat ay inilalarawan siya bilang isang tauhan na ang mga desisyon ay malalim at pangmatagalang nakaapekto kapwa sa kanyang sariling kapalaran at sa takbo ng kasaysayan. Ang pagsusuri sa Roma ay malamang na nakatuon sa kanyang kabiguang mapanatili ang kapayapaan at ang kanyang mga kapintasan sa pamamahala na nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng kapangyarihan at politika sa loob ng Imperyong Romano. Si Pilato, na minsang nagtataglay ng malaking impluensya, ay nagtapos ng kanyang mga araw na walang kapangyarihan, nag-iisa at pinahiya, isang masaklap na ironya para sa isang taong nagtangkang tiyakin ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng mga di makatarungang gawain. Ang pagkamatay ni Pontio Pilato ay nananatiling balot sa misteryo na may iba't ibang mga salaysay na nagmumungkahi ng trahedyang katapusan. Ayon sa ilang mga makasaysayang mapagkukunan, maaaring nagpakamatay si Pilato dinurog ng bigat ng kanyang mga nakaraang desisyon at ng kahihiyan ng kanyang pagpapatapon. Isinulat ni Eusebius ng Cesarea, isang historya ng simbahan noong ika-4 na siglo, na si Pilato ay namatay sa panahon ng pamumuno ni Emperador Caligula. Gayunpaman, hindi nagbibigay ng tiyak na mga detalye tungkol sa kamatayan ni Pilato ang Romanong historian na si Tacitus. Sa loob ng mga tradisyong Kristiyano, may iba't ibang kwento patungkol sa kanyang huling mga araw, na may ilan na nagsasabing yumakap siya sa Kristyanismo bago siya namatay. Sa panitikan noong medieval at Renaissance, tulad ng Golden Legend, naging tanyag ang kwento na si Pilato ay nakaranas ng malungkot na kapalaran sa Gaul, kung saan itinapon ang kanyang katawan sa isang ilog. Anuman ang mga detalye, ang kanyang pagkamatay ay malawak na itinuturing na isang trahedyang pagtatapos para sa isang taong may mahalagang papel sa pagpapako kay Jesus. Sa paglipas ng mga siglo, ang kwento ni Pilato ay nagsilbing isang larawang diwa para sa pagsusuri ng mga tema ng pagkakasala, kaligtasan at katarungan,
Kung ang mga ulat ng kanyang trahedyang kamatayan ay totoo, maaari itong ituring bilang ang kanyang sukdulang pagkilos ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Sa kabilang banda, ang mga kwento tungkol sa kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo ay maaaring makita bilang kanyang pagtatangka na humingi ng kapatawaran. Ang mga magkakaibang kwentong ito ay binibigyang diin ang hirap sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa katang-isip pagdating sa mga makasaysayang tauhan na nahuhulog sa mga kaganapang may malalim na kahalagahan sa relihiyon at etika. Si Pilato ay naging isang itim na alamat sa loob ng kasaysayan ng Kristyanismo, madalas na inilalarawan bilang isang mahina at madaling maimpluwensyang pinuno na kulang sa tapang upang ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala. Ang paglalarawang ito ay nagpapakita ng kanyang komplikadong pamana na nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng kanyang mga aksyon sa kasaysayan at sa moral na diskurso. Ang buhay at kamatayan ni Poncio Pilato ay nagsisilbing mahalagang paalala ng mga pangmatagalang kahihinatnan ng ating mga desisyon at ang panganib ng pagsuko sa mga panlabas na presyur. Sa mga ebanghelyo, inilalarawan si Pilato bilang isang gobernador na, sa kabila ng pagkilala sa kawalang-sala ni Jesus, ay sumunod sa kagustuhan ng masa. Sa paglipas ng mga siglo, karamihan sa mga tradisyong Kristiyano ay hinatulan si Pilato, bagamat ang ilang mga apokripal na teksto ay nagpapakita ng mas maawain na paglalarawan sa kanyang karakter. Ang kanyang pag-aalinlangan at sa huli, ang pagpapatuloy ng pagpapako sa krus ay nagbunsod ng malawak na teolohikal at makasaysayang diskurso na nagbibigay diin sa mga moral at etikal na komplikado ng kanyang paglahok. Ang kilalang paglalarawan kay Pilato ay nagbabala tungkol sa panganib ng pagpapadala sa presyur kapalit ng katarungan at katotohanan. Siya ay madalas na inihahambing sa ibang mga makasaysayang tauhan na naharap sa katulad ng mga etikal na krus na daan na ang kanyang kwento ay nagbibigay diin sa halaga ng katapangan at integridad. Sa panahon ng Semana Santa, maraming mga tradisyon ng Kristiyano ang naaalala si Pilato bilang simbolo ng kung paano ang kaduwagan at kawalan ng katarungan ay maaaring humantong sa malalaking trahedya. Higit pa rito, ang trahedyang kwento ni Pilato ay nag-aanyaya ng malalim na teolohikal na pagmumuni-muni. Sa harap ng anak ng Diyos, hindi niya nakita ang katotohanan. Ang kanyang kabiguang ipatupad ang katarungan ay nagsisilbing halimbawa ng kahinaan ng tao at isang hamon para sa atin na suriin ang ating sariling mga desisyon at ang kahalagahan ng pagtindig para sa katotohanan. Sa buong kasaysayan, pinag-isipan ng mga teologo ang papel ni Pilato sa pasyon ni Kristo. Kadalasang ginagamit ang kanyang halimbawa upang tuklasin ang tensyon sa pagitan ng katarungan at kapakanan. Ang kanyang paghuhugas ng kamay bilang pagtatangka na iwaksi ang pananagutan ay madalas na itinuturing na simbolo ng isang naguguluhang konsensya na sinusubukang umiwas sa pananagutan. Sa mga sermon at mga pagtuturo ng relihiyon, ang kwento ni Pilato ay ginagamit upang bigyang diin ang pangangailangan ng moral na katatagan at matibay na paninindigan sa etika. Ang kwento ni Pilato ay nagsisilbing matinding paalala na kapag naharap sa mahihirap na desisyon, kailangan nating ipakita ang tapang upang gumawa ng tama, kahit pakapalit nito ay mga personal na kapinsalaan. Sa pananaw ng teolohiyang Kristiyano, si Pilato ay kumakatawan sa labanan ng mabuti at masama, at ang kanyang kawalan ng kakayahang kilalanin at tumugon sa katotohanan tungkol kay Jesus ay nagsisilbing babala laban sa moral na walang malasakit. Higit pa rito, hinihikayat ng kwento ni Pilato ang pagsusuri sa sarili na nagtutulak sa atin na pag-isipan ang ating mga paniniwala at sikaping panatilihin ang mga prinsipyo ng katarungan at katotohanan.
Si Pilato ay naging sentro ng maraming mga likhang sining at kultura na sumasalamin sa walang hanggang pakikibaka ng tao sa pagitan ng tungkulin at moralidad. Ang kanyang panloob na salungatan at mahalagang papel sa pagpapako kay Jesus ay inilalarawan ng mga artista at manunulat sa iba't ibang panahon, mula sa sining ng relihiyon noong gitnang panahon hanggang sa kontemporaryong panitikan. Kasama sa mga tanyag na interpretasyong pampanitikan ang The Gospel According to Jesus Christ ni Jose Saramago at The Master and Margarita ni Mikhail Bulgakov, kung saan inilalarawan si Pilato bilang isang taong labis na naguguluhan at nahahati sa pagitan ng kanyang mga tungkulin at paniniwala. Sa sining biswal, madalas siyang ipinapakita sa mga eksena ng paghuhukom kay Jesus na nagpapakita ng mga ekspresyon mula sa pagdududa hanggang sa pagsuko na nagpapakita ng kanyang malalim na panloob na hirap. Ang mga artistikong paglalarawang ito ay nagpapatibay sa pangmatagalang impluwensya ni Pilato sa kamalayan ng tao na binibigyang diin ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan at teolohiya. Siya rin ay tampok sa iba't ibang representasyon ng Via Crucis na nagbibigay ng mga sandali ng pagninilay sa mga tema ng kapangyarihan, katarungan at kahinaan ng tao. Higit pa rito, ang karakter ni Pilato ay malalim na tinatalakay sa teatro at pelikula. Kadalasang ipinapakita ang mga etikal na pagsubok na kanyang hinarap. Ang maraming aspeto ng pagkatao ni Pilato ay nagbibigay daan sa masusing pag-aaral ng mga universal na tema tulad ng awtoridad, pananagutan at posibilidad ng pagtubos na umaantig sa mga manunood mula sa iba't ibang kultura at panahon. Tuwing Semana Santa sa tradisyong Kristiyano, madalas na naaalala ang figura ni Pontio Pilato. Ang kanyang papel ay madalas na binabalik-balikan sa mga sermon at dula ng pasyon ni Kristo, kung saan siya ay halimbawa ng mga malubhang kahihinatnan ng duwag at hindi makatarungan. Sa mga gawaing liturhikal, partikular na binabanggit si Pilato sa Nicene Constantinopolitan Creed na pinapatibay na si Jesus ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato na binibigyang diin ang kanyang mahalagang papel sa kwento ng kaligtasang Kristiyano. Ang pagsasama na ito ay nagsisilbing aral upang ipakita ang panganib ng kawalan ng katarungan at kakulangan ng moral na tapang. Ang paggunita kay Pilato sa mga pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ay isang matingkad na paalala ng mga bunga ng ating mga aksyon na binibigyang diin ang patuloy na pangangailangan na itaguyod ang katarungan at katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang figura ay madalas na iniuugnay sa ideya ng hindi makatarungang paghatol sa maraming tradisyong Kristiyano na ginagamit ang kanyang kwento upang bigyang diin ang kritikal na kahalagahan ng katarungan at katuwiran. Sa ilang liturhiya, si Pilato ay binabanggit din sa mga dasal bilang halimbawa ng kahinaan ng tao at ang pangangailangan ng biyaya ng Diyos upang malampasan ang ating mga etikal na pagsubok. Ang buhay at pamana ni Pilato ay nag-aalok ng malalim na aral tungkol sa pananagutan at integridad. Sa harap ng isang mahalagang desisyon, pinili niya ang landas ng pinakamaliit na pagtutol. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala na nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagpipilian ay may malalaking kahihinatnan, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa lahat ng naaapektuhan ng ating mga kilos. Karaniwang ginagamit ang karakter ni Pilato sa mga talakayan tungkol sa edukasyon at moralidad upang bigyang diin ang pangangailangan ng pagkilos ng may katarungan at tapang. Ang kanyang kawalang kibo at pagsuko sa panlabas ng mga puwersa ay naglalarawan kung paano ang kakulangan ng moral na katatagan ay maaaring humantong sa mapaminsalang resulta.
Ang kwento ni Pilato ay umaalingaw-ngaw sa iba't ibang larangan, mula sa etika ng politika hanggang sa personal na moralidad, na hinihikayat tayo na manatiling tapat sa mga prinsipyo ng katotohanan at katarungan. Sa mga talakayan tungkol sa etika at pamumuno, madalas na ginagamit si Pontio Pilato bilang isang makapangyarihang case study na binibigyang diin ang kritikal na pangangailangan ng integridad sa mga nasa posisyon ng autoridad. Ang kanyang mga pagkakamali ay nagsisilbing babala laban sa pagiging kampante at ang pagkahilig na sundan ang pinakamadaling daan na isinasakripisyo ang moral na katuwiran. Ang kwento ni Pilato ay nagtutulak ng pagninilay tungkol sa mga personal na kilos at ang pangangailangan na itaguyod ang katarungan, lalo na sa ilalim ng matinding presyon. Sa kasalukuyan, ang mga aral mula sa kwento ni Pilato ay lubos na nauugnay. Sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan at tunggalian, ang panawagan para sa makatarungan at matapang na mga desisyon ay matindi. Ang trahedyang kwento ni Pilato ay isang matingkad na paalala na ang katotohanan ay dapat manatiling matatag, kahit sa harap ng matitinding pagsubok at kahirapan. Ang kanyang halimbawa ay madalas na binabanggit sa mga kontemporaryong talakayan tungkol sa pamumuno at etika na binibigyang diin ang kahirapan ng pagpapanatili ng moral na integridad sa gitna ng mga pampolitika at panlipunang presyon. Ang karanasan ni Pilato ay nagbibigay babala tungkol sa panganib ng pakikialam sa kawalan ng katarungan sa mga krisis, na binibigyang diin ang kanyang pangmatagalang kabuluhan at ang walang hanggang katangian ng mga aral na kanyang itinuturo. Ang kanyang kwento ay binabanggit din sa mga debate tungkol sa katarungan at karapatang pantao, na naglalarawan kung paano ang hindi pagkilos ay maaaring humantong sa mabibigat na kahihinatnan. Si Pilato ay isang patuloy na paalala ng pangangailangan ng moral na tapang at ang kahalagahan ng matatag na pagtataguyod ng katotohanan. Ang pagiging universal at walang hanggan ng mga moral na suliraning hinarap niya ay nagpapaalala sa atin ngayon na maghanap ng katarungan at katuwiran sa ating mga aksyon. Bukod pa rito, si Pilato ay lumaganap sa popular na kultura na tampok sa mga pelikula, dula at panitikan kung saan siya ay inilalarawan sa iba't ibang pananaw, mula sa isang malamig na kalaban hanggang sa isang trahedyang tauhan na natabunan ng mga pangyayari. Ang mga paglalarawang ito ay nagpapanatili ng interes sa isang taong may mahalagang papel sa isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao, patuloy na nakakapukaw at humahamon sa mga manonood na pag-isipan ang masalimuot na ugnayan ng tungkulin, kapangyarihan at moralidad. Ang mga pelikula tulad ng The Passion of the Christ at Jesus of Nazareth ay nagsasalaysay ng mga komplikasyon ni Pontio Pilato na inilalarawan siya bilang isang tauhang grappling sa mga isyu ng kapangyarihan, katarungan at pagsisisi. Ang mga pelikulang ito ay bahagi ng kung paano pinananatiling buhay ng popular na kultura ang figura ni Pilato, na nagbibigay daan sa mga bagong interpretasyon at mas malalim na pag-unawa sa kanyang papel sa kasaysayan. Ang kanyang karakter ay mayroon ding malaking bahagi sa panitikan kung saan tinatalakay ang mga tema ng autoridad, pagsisisi at katarungan, na ipinapakita kung paano si Pilato ay patuloy na umaakit at nauugnay sa mga modernong mambabasa. Bukod pa rito, si Pilato ay madalas na lumilitaw sa mga dula ng Pasko ng pagkabuhay sa buong mundo, kung saan ang kanyang mga aksyon at desisyon ay muling sinusuri at binibigyang kahulugan
sa iba't ibang malikhaing paraan. Ang mga iba't ibang paglalarawang ito sa popular na kultura ay sumasalamin sa mga pagbabago sa mga pagpapahalaga at pananaw ng lipunan na nagpapakita kung paano muling sinusuri ng bawat henerasyon ang kanyang pamana sa konteksto ng mga isyung kontemporaryo at etika. Ang patuloy na kabuluhang ito ay nagbubunyag ng kanyang kahalagahan sa mga talakayan tungkol sa kapangyarihan, moralidad at mga kahihinatnan ng mga kilos ng tao. Sa tradisyong Kristiyano at sa mas malawak na kamalayan ng lipunan, ang pamana ni Pilato ay makapangyarihan ngunit marupok. Hindi lamang siya naaalala dahil sa kanyang mga aksyon, kundi pati na rin sa kanyang mga pagkukulang, lalo na sa kanyang kabiguan na ipagtanggol ang katotohanan at katarungan. Ang pagkakasama niya sa Nicene Creed at sa mga kwento ng pasyon ay nagsisiguro na ang kanyang mahalagang papel ay nananatiling sentro sa mga aral ng Kristyanismo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing gabay hindi lamang sa relihiyon kundi pati sa edukasyon na nag-aalok ng mga aral tungkol sa moralidad at bigat ng pananagutan. Ang alaala ni Pilato ay patuloy na nagpapaalala sa mga dilema na hinaharap ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan at ang kritikal na kahalagahan ng paggawa ng matuwid na mga desisyon. Ang kanyang kwento na sumasalamin sa takot at kakulangan ng moral na tapang ay nagpapahiwatig din ng pagninilay tungkol sa likas na katangian ng paghatol at pananagutan. Dahil dito, ang kanyang mga desisyon at ang kanilang mga kahihinatnan ay hindi lamang tinatalakay sa makasaysayang aspeto kundi bilang mahahalagang halimbawa ng etika at pamumuno na naglalarawan ng walang hanggang impluensya ng kanyang figura sa iba't ibang panahon at kultura. Ang kwento ni Pontio Pilato ay isang matingkad na paalala tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad at tapang kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, na binibigyang diin na ang ating mga desisyon ay umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Malalim ang impluensya ng kwento ni Pilato sa mga paniniwalang Kristiyano na hinihikayat tayong pag-isipan ang ating mga tungkulin sa lipunan at ang mga bunga ng ating mga desisyon. Lumilitaw siya bilang isang makabuluhang figura na ang pamana ay patuloy na nagtuturo at nagbabala sa atin. Sa mga aral ng Kristyanismo, ang pakikilahok ni Pilato sa kwento ay naglalantad ng mga tema ng kasalanan, pagtubos at katarungan na mahalaga sa pag-unawa sa sakripisyo ni Kristo at sa konsepto ng kaligtasan. Ang patuloy na impluensya ni Pilato ay nagbibigay diin sa kritikal na katangian ng kanyang mga desisyon at ang mga aral na kanyang iniwan. Bukod pa rito, ginagamit ang halimbawa ni Pilato sa mga setting na pang-edukasyon upang talakayin ang mga mahalagang papel ng pananagutan at etikal na pag-uugali. Ipinapakita ng kwento ni Pilato kung paano maaaring humantong sa katiwalian ang kapangyarihan at kung paano ang kabiguan sa pagpapanatili ng moral na tapang ay maaaring magdulot ng mapaminsalang resulta. Ito ay nagtutulak sa atin na isaalang-alang ang ating mga kilos at ang pangangailangang panatilihin ang katarungan lalo na sa harap ng matinding presyon. Malalim ang epekto ni Pilato sa Kristyanismo na patuloy na nagpapaalala sa atin ng pangangailangang itaguyod ang katotohanan at katarungan sa lahat ng sitwasyon na nagbibigay liwanag sa atin tungkol sa posibilidad ng pagtubos at kapatawaran. Si Pontio Pilato, ang taong nasa likod ng desisyon na ipako si Jesus, ay naglalaman ng pinaghalong autoridad, pananagutan at pagsisisi. Ang pagninilay sa kanyang buhay at kamatayan ay nagpapaalala sa atin ng kritikal na pangangailangan na gumawa ng makatarungang mga desisyon at harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Ang kwento ni Pontio Pilato ay nagsisilbing walang hanggang aral na ang ating mga aksyon ay may pangmatagalang epekto
na binibigyang diin na ang pagtugis sa katotohanan at katarungan ay dapat laging maging pangunahing layunin. Ang kanyang karakter ay sumasalamin sa ating mga sariling moral at etikal na suliranin na nagtutulak sa atin na kumilos ng may integridad at tapang anuman ang sitwasyon. Pinipili tayo ng kwento ni Pilato na suriin ang ating mga responsibilidad at ang impluensya ng ating mga desisyon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin tungkol sa posibilidad ng pagtubos at ang kritikal na kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan, gaano man ito kahirap o kaiba sa opinyon ng nakararami. Si Pilato ay nananatiling isang makapangyarihang simbolo sa ating kamalayan na nagpapaalala na ang katarungan at katotohanan ay dapat palaging nasa unahan ng ating mga prioridad. Habang pinagninilayan natin ang buhay at katapusan ni Pilato, hinihikayat tayong suriin ang ating sariling mga desisyon at ang tungkulin nating itaguyod ang katarungan at integridad. Kahit na sa harap ng mga panlabas na presyur, nakarating na tayo sa dulo ng ating video at umaasa akong ito'y naging kapakipakinabang para sa inyo. Kung naghahanap kayo ng inspirasyon, karunungan at mas malalim na espiritual na koneksyon, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Mag-subscribe na sa aming channel, pindutin ang like at mag-iwan ng komento upang matulungan ang ating komunidad na lumago. Sama-sama, maaari tayong gumawa ng pagbabago at pagyamanin ang ating espiritual na paglalakbay. Mahalagang mahalaga ang inyong suporta. Patuloy na manood para sa higit pang mga video tungkol sa kasaysayang biblikal. Mag-iiwan ako ng 2 rekomendasyon sa screen. Naway pagpalain kayo ng Diyos at inaasahan kong makita kayo sa susunod na video. Moralidad at mga kahihinatnan ng mga kilos ng tao. Sa tradisyong Kristiyano at sa mas malawak na kamalayan ng lipunan, ang pamana ni Pilato ay makapangyarihan ngunit marupok. Hindi lamang siya naaalala dahil sa kanyang mga aksyon, kundi pati na rin sa kanyang mga pagkukulang, lalo na sa kanyang kabiguan na ipagtanggol ang katotohanan at katarungan. Ang pagkakasama niya sa Nicene Creed at sa mga kwento ng pasyon ay nagsisiguro na ang kanyang mahalagang papel ay nananatiling sentro sa mga aral ng Kristyanismo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing gabay hindi lamang sa relihiyon kundi pati sa edukasyon na nag-aalok ng mga aral tungkol sa moralidad at bigat ng pananagutan. Ang alaala ni Pilato ay patuloy na nagpapaalala sa mga dilema na hinaharap ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan at ang kritikal na kahalagahan ng paggawa ng matuwid na mga desisyon. Ang kanyang kwento na sumasalamin sa takot at kakulangan ng moral na tapang ay nagpapahiwatig din ng pagninilay tungkol sa likas na katangian ng paghatol at pananagutan. Dahil dito, ang kanyang mga desisyon at ang kanilang mga kahihinatnan ay hindi lamang tinatalakay sa makasaysayang aspeto kundi bilang mahahalagang halimbawa ng etika at pamumuno na naglalarawan ng walang hanggang impluensya ng kanyang figura sa iba't ibang panahon at kultura. Ang kwento ni Poncio Pilato ay isang matingkad na paalala tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad at tapang kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon na binibigyang diin na ang ating mga desisyon ay umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Malalim ang impluensya ng kwento ni Pilato sa mga paniniwalang Kristiyano na hinihikayat tayong pag-isipan ang ating mga tungkulin sa lipunan at ang mga bunga ng ating mga desisyon. Lumilitaw siya bilang isang makabuluhang figura na ang pamana ay patuloy na nagtuturo at nagbabala sa atin. Sa mga aral ng Kristyanismo, ang pakikilahok ni Pilato sa kwento ay naglalantad ng mga tema ng kasalanan, pagtubos at katarungan na mahalaga